Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad. Mahal kita pero ayoko na. Pagbukas ni Sarah ng gate ay naroon na naman si Yunjin. May dala uli itong bouquet. Pero ngayon ay tulips naman. Button-down shirt na nakatope hanggang siko ang suot na lalaki ngayon. He looked extra put up today. Ano naman ang ginagawa mo dito? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Para makita ka. May pinong ngiti sa mga labi nito. Tinalikuran niya si Yunjin. Bumalik siya sa loob para ilabas pa ang kotse. Ako na magsasara ng gate. Malakas na sabi ng lalaki ng madaanan niya. Kung si Yunjin na pala magsasara ng gate, ay dapat napatakbuhin na ni Sarah ng mabilis ang kotse para hindi na makita pa ang pagmumukha nito. But curiosity got the best of her, and other things as well. Hindi muna niya pinaharurot ang kotse. Ibinaba pa niya ang bintana ng driver's seat. Kaya pagkatapos isara ni Yunjin ang gate, tumakbo ito palapit sa kotse at inilevel ang sarili sa bintana. These are for you, sabi nito na ang tinutukoy ay ang mga bouquet. Bakit mo ko binibigyan ng bulaklak? Mataray na tanong niya. Nakita mo naman kung ano nangyayari sa mga ibinibigay mo sa akin, di ba? Yes, pero gusto ko pa bigyan ka. Kasi liligawan uli kita. Napatitig si Sarah sa mukha ni Yunjin. Matagal. Hinihintay niya sabihin ng lalaki na nagbibiro lang ito. Pero seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa mga mata niya. Kaya siyang natawa ng tuluyan. Liligawan muli ako? Natawa na naman siya. Kasi talaga namang nakakatawa. I'm serious. Sino naman na nagsabi sa'yo na pwede mo akong ligawan? Pinanlisikan niya ito ng mga mata. Hindi ako magpapaligaw sa'yo. Itigil mo na yung kalokohang yan. I'll win your heart again. Seryosong pahayag ni Yunjin. For now, lumigid ito sa kabila. Binuksan ito ang passenger seat sa tabi niya at sumakay. Sasabay ako sa iyo hanggang sa labas ng subdivision. Medyo malayo-layo eh. Suit yourself. Sarkastikong sabi niya. Hindi ko natatandaan na sinabi ko na sa iyo dati ang tungkol sa address na to. Paano mo nalaman? Si Kuya nagsabi sa akin. Si Mika ang nagbigay ng number niya. Kuya naman niya nagsabi ng address. The Traitors. Very nice. Bukas wala na ako rito. 1 week ka raw rito dahil sa seminar. Wow, hanga talaga si Sarah sa kanyang pamilya. Pati ba naman ng seminar at kung ano? At gaano katagal? Inimbitahan siya ng publishing house para mag-attend ng seminar for writers and editors. Ayaw niyang palagpasin ng pagkakataon na mas marami pang matutunan. Lalo at gusto niyang patuloy na maging isang editor. Mabuti ka pa. Marami kang free time para magala. Nag-uumapaw pa rin ang sarkasmo sa boses niya. Actually, nag-leave ako. 1 linggo ka dito Maniligaw ako kaya dapat maglaan ako ng oras at panahon. Dahil sa pagngiti ay lumalim ang dimples ni Yunjin. Wow, anong akala mo? Madadala mo ako sa mga dimples mo? Biglang pumasok sa isip ni Sarah. Ang mga panahon noon na nagre-request siya kay Yunjin na ngumiti ito para lumabas ang dimples. Then she would suck and kiss it and play with it. She enjoyed it. He loved it. Ipinilig niya ang ulo. Erase, erase, erase. Saan ka ba pupunta? Naisip niyang itanong. Idadaan na lang kita kung madadaanan ko naman. Umiling ang lalaki. Out of way, nag-aaral ako mag-drive. Gulat na napatingin siya rito. Nag-aaral kang mag-drive? Bakit? Dati pinipilit niyang husto si Yunjin pero ayaw talaga nito. Natatakot ang lalaki. Hindi pa rin kasi makamove on na lalaki sa naging aksidente ng mga magulang. Bakit parang biglang gusto na nitong mag-aaral ngayon? Ready na ako. Good for him. Totoong masaya siya. Kahit pa naiinis kay Yunjin, natutuwa siya na gusto pa nitong mag-move on forward. Learning to drive was a good start. Gusto kitang ipag-drive. Kapag marunong na ako yung magiging personal driver mo. Walang bayad. Ang ganda-ganda ng ngiti ni Yunjin. Nangingislap ang mga mata nito. As if the idea of being her personal driver was the best thing in the world. Her heart was beating so fast. No. No, no. Hindi ko kailangan ng personal driver. Malamig na sagot niya. Isa pa kapag umuwi ako ng Baguio, hindi na kita makikita. I think that's great. Sa sandaling nawala ang kislap sa mukha ni Yunjin, parang gusto na niyang bawiin ang sinabi. Pero tinataga niya ang sarili. So what if he was hurting? She was hurting too. Pagdating sa pinakabungad ng subdivision, ibinaba na niya ang lalaki.
Pwede ba tayong mag-dinner mamaya? Nakangiti na uli ang lalaki. Umiling siya. Magdi-dinner kami ng pinsan ko. Bukas kaya? Magbe-breakfast tayo. Maaga akong aalis. Sige. Hihintay na lang uli kita sa labas ng gate. I'll see you tomorrow. Umiling lang si Sarah. But deep inside, she was looking forward to seeing him tomorrow. And every day. And that was insane. But she could not help it. Her heart still beat for him even through anger and despair. Kanina pa ako nakatayo dito. Kalahating oras na. Darating pa ba o mag-isa na lang ako manunood? Tanong ni Sarah habang kausap sa cellphone ng pinsan. Niyaya siya nitong manood ng sine. May gusto naman talaga siyang panoorin kaya perfect timing. Pumayag siya. Pero late na ang pinsan. Mukhang hindi na sila aabot sa last full show. Ang totoo kasi niyan, Sarah, hindi na ako makakapunta. Napabuntong hininga na lang siya. Okay lang, ako na lang mag-isa yung manunood. Wait lang, wag mo munang ibababa. Meron akong sub. Hindi ko lang maintindihan kung bakit late din siya. Wala pa ba siya dyan? Sinong sub? Huwag mo sabihin na si Claude at ang girlfriend niya. Ayoko maging third wheel sa date nila. Please lang ha, Eli. Ako na lang mag-isa ang nabitin ng pagsasalita niya. Naglalakad kasi si Yunjin palapit sa kanya. Ay. Nandiyan na siguro siya, oh. No. Okay, sige, bye. Ano? Pero tinapos na ni Eli ang tawag. Si Yunjin naman ay nakatayo na sa harap niya. Hi, nakangiting bati nito. He was so handsome. He smelled good and his voice sent shivers down to her spine. Simpleng hi pa lang ang sinasabi nito. Hi, pero bigla siyang natauhan. Anong hi? Hi mo yung mukha mo. Anong ginagawa mo rito? Sasamahan kitang manood ng sine. Ako yung magiging sub ni Eli. Hindi ko kailangan ng kasama. Paismid niya ang sagot. Tinalikuran na niya ang lalaki pero ramdam niya na nakasunod ito sa kanya. Bahala ka sa buhay mo. Sumisinghot si Sarah paglabas ng sinehan. Kaya nang abutan siya ni Yunjin ng panyo ay walang pagdadalawang isip na tinanggap niya iyon. Hindi sila natuloy sa panonood ng Captain America. Nahuli na sila. Kaya basta lang siyang pumili ng kahit ano. She chose a Filipino indie film. She ended up bowling. Nakakahiya. Para akong malalagutan ng hininga sa kakaiyak. Tumingin siya kay Yunjin. Hindi ito naiyak. Teka, bakit ba siyang mahihiya? Hindi lang siyang halos maglupasay. Ang mga kasabay nilang lumabas ng sinehan ay namumugto rin ng mga mata. Bakit hindi ka man lamang naiyak? Yung totoo, malamlam ang mga mata ni Yunjin habang nakatitig sa kanya. Halos hindi ko maintindihan ang pinapanood natin. Ikaw kasi yung tinitingnan ko. Napatigil sa paglalakad si Sarah. Walang halong pagbibiro sa ekspresyon ng lalaki. Wow, you do understand that was creepy as a heck, right? I know. Gusto ko lang talagang sulitin yung mga oras na nakikita kita. Pwede ko naman panoorin uli yun. Pero hindi ko na pwedeng hilahin pabalik yung oras. So I will be the creepy one from now on. I will stare and I will always follow you around. Punong-puno ng pangako at emosyon ng boses nito na parang gusto na rin niyang maging emosyonal. He really made it hard for her to hate him. Magpa-file ako ng restriction order. Creepy ka na talaga. Kung magpa-file ka, huwag muna ngayon. Susunod na linggo na lang. Kapag nakabalik ka na sa Baguio. Kumunot ang noon ni Sarah. Naiinis siya ng husto sa sinabi ni Yunjin. Katulad pa rin ng dati. Kapag umuwi siya sa Baguio, magkakalimutan na sila. Katulad noon, right? Hindi mo ako kayang puntahan doon. Hindi niya napigilan ng sarili. Binilisan niya ang paglalakad. Hindi naman sa hindi kita mapupuntahan, pero kung ayaw mo na talaga sa akin, hindi naman para sundan pa kita sa Baguio at guluhin. Pero ibang usapan kapag sinagot mo uli ako. Ang sinasabi ko lang naman ay kung hindi mo na ako tatanggapin uli, then I will have my fill right now. I will look at you as long as we're together. As creepy as it may sound, pero yun lang yung magagawa ko. Parang may pumipigas sa puso niya sa pag-iisip na baka nga sa mga huling araw na nilang magkikita. Hindi ako magpapaligaw sa'yo. Did you even ask me if you can? Umagapay si Yunjin sa mabilis niyang hakbang. Can I court you again? Ha. Seryosong tanong yon, Sarah. Tumigil at hinarap niya ang lalaki. Halos bumangga pa siya rito dahil nakasunod pala ito sa kanya at nakatayo lang sa kanyang likod. Maagap nitong hinawakan ng mga balikat niya para steady siya.
Napatitig sa mukha ni Eugene. He aged well. May kaunting facial hair ang lalaki. He looks sexier that way. Lalo na kapag ganoong seryosong ekspresyon. May I? Tanong uli niya. Kumawala siya sa pagkakahawak ng lalaki. Hindi nakatutulong sa malino na pag-iisip ang hawak nito. How's your girlfriend? Out of the blue ay tanong niya. She's not my girlfriend anymore. Hindi ako susunod sa iyo at manliligaw uli kung may girlfriend pa ako. Bakit mo pa ginagawa to? Bigyan mo muna ako ng magandang dahilan. May isang hakbang sa pagitan nila. Dahil mahal kita. Walang kakurap-kurap na deklara nito. Si Sarah ang napakurap ng paulit-ulit. Iba pa rin talaga kapag sinasabi ni Eugene sa kanya yon ng harapan. Parang palaging first time lang niyang marinig. Don't be fooled. He's not sincere. Umiling siya. Bakit mo nasabi na mahal mo pa rin ako? Bigyan mo nga ako ng dahilan. Namulsa ito. Parang hindi kita mabibigyan ng dahilan kung bakit nga ba mahal pa rin kita. Basta sigurado ko lang, palagi kitang mamahalin. Basta, yun lang, hindi ka nawawala. I still want to spend the rest of my days with you. It's still you. His words were like balm to her soul. Tinalikuran niya si Eugene dahil hindi niya kaya. He was breaking down her walls. Then, he was slowly building a wall around them. Isinasali uli nito ang sarili. Ayoko pa rin. This was losing battle. But she would not go down without a fight. Medyo malayo pa si Sarah sa mansyon ay nakita na niyang may nakaupo sa gilid ng daan. Hindi mahirap hulaan kung sino yon. Sino pa bang ibang lalaki ang may habit na umupo sa gilid ng kalsada para hintayin siya? Pagtapat kay Eugene, itinigil niya ang kotse at ibinaba ang bintana. Halos 11:00 na. Bakit nandito pa to? Anong ginagawa mo? Naaasar na tanong niya. Baka kung mapano pa ang lalaki sa pag-uwi ng ganoong oras. Nag-dinner siya sa bahay ng pinsang si Chara, kasamang asawa nito at ang 9 na buwang baby ng mga ito. She had a lovely family. Nalibang siya ng husto sa pakikipag-usap sa mag-asawa, kaya hindi niya namalayan yung oras. Tumayo si Eugene at lumapit sa gilid ng kotse. Hinihintay lang kita. Uuwi na ako. Gusto ko lang makasiguro na nakauwi ka ng safe. Marami siyang gustong itanong. Una, kasi sa lahat, mukhang pagod ng lalaki at inaantok na. Pero nakangiti pa rin sa kanya. Gusto niyang itanong kung kumain na ba ito o kung saan galing at anong ginawa nito. Pero baka isipin pa nito na nag-aalala siya. Nag-aalala ka naman talaga. Umuwi ka na. Yes ma'am. Pasok ka na. Tapos uuwi na ako. Umuwi ka na. Nandito na ako. Hindi ako mapapano. Umiling si Eugene. Sige na. Pumasok ka na. Bahala ka nga. Inirapan niya ito at ipinasok na ang kotse sa gate. Pero nang nasa loob na ng mansyon ay hindi siya nakatiis. Tumawag siya ng taxi na maghihintay kay Eugene sa labas ng subdivision. Sumilip siya sa bintana ng kwarto para siguruhing umalis na nga ang lalaki. Pero nagulat siya na makita na nakatayo pa rin ito sa labas ng gate. Na makita na nakasilip siya sa bintana ay kumaway ito. He was mouthing something. Pero sobrang layo kaya hindi niya nabasa ang nasa labi nito. Kumaway pa uli ito bago nagsimulang lumakad palayo. Nang tumunog ang kanyang cellphone, tiningnan niya kung sino ang nag-text. Na makita na galing kay Eugene ay binasa agad niya. Sana dumating uli yung time na hindi ko na kailangang umuwi. Umismid si Sarah at nag-type ng sagot. Pwede ka namang wag umuwi. Magdala ka na lang ng karton at dyan ka sa tabing kalsada matulog. Hindi ko lang maipapangako na hindi ka dadamputin ng mga guard. Pwede ba talaga? Bukas magdadala ako ng tent. But kidding aside, pangarap ko talaga na ikaw uli yung uwian ko. Lumunok siya dahil parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Damn him. Damn him because she thought she would like that too. Huwag kang babalik, reply niya. Good night. Sweet dreams. I love you. Hindi na sumagot si Sarah. Pero matagal siya nakatitig sa huling text na ipinadala ni Eugene. What am I going to do with you, Eugene? Maya-maya ay nag-text uli ang lalaki. Thank you sa taxi. Huwag kang mag-alala. I'll be safe. Ite-text kita kapag nakauwi na ako. Hindi siya maghihintay ng text nito. Inaantok na siya kaya matutulog na siya. Pero itinabi naman niya sa pagtulog yung cellphone niya.